Sa mahigit 300 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, kasama sa itinuro nila ang Kristyanismo at maraming simbahan na ang naitayo rito sa ating bansa. Kabilang sa mga itinuro ng simbahan ay ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan, kahit sa maliit na paraan tulad ng pag-aabot ng kaunting halaga ng pera sa mga nanlilimos sa mga daanan. Sa panahon ngayon, nagkalat sa mga kalye ang mga tulad nila, nag-aakyatan sa mga jeep para sa kaunting barya. Sa May Vimapa, Maynila ay namataan din namin ang ilang lalaki na may ganitong katulad na gawain. Di tulad ng mga karaniwang nanghihingi ng pera, ang mga lalaking ito ay nakabihis ng maayos, nakataking ng polo, nakapantalon at may bag. Sa kanilang pag-akyat, mayroong silang inaabot na sulat o flyer sa mga pasahero. Nakakuha kami ng kopya nito at sabi nila, sila ay grupo ng mga Kristiyanong naglilibot sa iba't ibang lugar upang magpakalat ng magandang balita at layunin nilang makakolekta ng pera para masuportahan di umano ang mga batang may kapansanan at pati na rin ang mga batang ampon. Ang tawag sa kanilang grupo, The Good Samaritan, at isang Brother Emmanuel Sacramento ang kanilang representative dito sa Luzon. Sinubukan naming i-text at tawagan ang numero na nakalagay sa kanilang flyer. Ngunit, wala kaming sagot na natanggap kung kaya't minabuti naming puntahan ang address na nakalagay sa kanilang flyer. Pero yung address nito, 1 talaga. Matagal na po 1. Wala kayo naririnig namin sa Marita? Wala. Or kahit na parang nakitang ganitong leaflet na nakakalat dito. Kilala niyo ba yung mga nakatira dito sa kanila? Oo, mga nangungupahan. Kilala mo si Emmanuel Sacramento? Pumunta kami ng barangay hall sa pag-asang may makukuha kaming impormasyon, ngunit hindi rin nila kilala ang hinahanap namin. Hindi rehistradong botante roon si Brother Sacramento. Ayon naman sa nakausap naming barangay tanod, marami ang gumagamit ng mga address sa kanilang barangay sa mga katulad nitong gawain. Maaring ilang bagay yan. Awa ka na lang. Kasi nga, sa kalooban mo, tinuro sa atin ng ating pananampalataya na become generous. Okay? Sa naawa. Pangalawa, kaunti lang naman yung ibibigay mo eh. Kung sa mga jeepney lang yan, mga bibigay, kita mga itsura, minsan bata. Okay? So, hindi makakabawas kung magbibigay ka ng piso o 2 piso. Okay? Yung iba malaki na yung 5 piso. Pangalawa, para huwag na maistorbo, sige mo. Tolerant. Diba? One, pity them. Tolerated by, sige, just give them anyway, just a small amount. Okay? Ano pang maaari natin isipin? Natatakot. Sa ibang bansa, mayroon ding ganitong mga gawain. Ayon sa isang blog article na lumabas noong March 2012 sa www.womenofgrace.com, ang St. Matthew's Churches ay nag-aabot ng mga prayer form kung saan isusulat doon ang iyong mga kahilingan o panalangin at may pangakong matutupad ito basta magbibigay lamang ng donasyon. Binatikos ng artikulo ang katotohanan sa likod nito, ang pagbibigay ng donasyon kapalit ng katuparan ng mga panalangin. Sinubukan naming hinga ng interview sa pamamagitan ng pagpapadala ng email ang nagsulat ng artikulo at pati na rin ang panig ng St. Matthew's Churches. Ngunit hanggang sa mga oras na ginagawa ang report na ito ay di pa rin sila sumasagot sa amin. Matapos ang aming pag-contact at paghahanap sa kanila, ilang linggo rin silang hindi namataan sa May Vimapa. Sa pagkakataong ito, nakakuha kami ng panibagong flyers ng The Good Samaritan. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng ilang detalye mula doon sa nauna hanggang sa mga bagong flyers na kanilang ipinamimigay. Si Brother Sacramento pa rin ang nakalagda sa ibaba nito, ngunit nag-iba na ang kanilang contact numbers. Sa isa pang flyer
ang dating contact number nila ang nakalagay sa itaas nito, ngunit iba na ang nakapirma sa baba. Walang pangalan, pero may numerong katulad ng nasa iba pang flyer. Sinubukan muli naming kontakin ang mga numerong ito, ngunit wala pa rin sumasagot sa aming mga text at tawag. Sa paglipas ng ilang araw, nakakuha naman kami ng ibang flyer galing sa Christian missionary. Ayon sa kanila, sila ay misyonaryong nagbabahagi ng mithiin ng Diyos sa sanlibutan. Sila ay nangangalap din ng mga donasyon para sa kanilang programang pang-espiritual at values formation. May pirma ito sa ibaba ng flyer. Kaparehong-kapareho ng pirma sa bagong flyer ng The Good Samaritan. Gayon din ang mga contact number nito. Nabuo sa aming isipan, ano nga ba ang kaugnayan nila sa isa't isa? Kasi kung legal, ang mga legal na organisasyon ay hindi kinakailangang laging susulisit para sa kanilang. We're not even sure if they are really, real organization. They're just merely a group. Okay? Not unless, sabagay, hindi naman tinatanong ng mga binibigyan nila, saan ba to? Pero may mga iba nagtatanong din. Pero, syempre, maaari nang sabihin nila, ay, lang ito sa ganito, ganyang organisasyon. So, will you have the time to verify if they're saying, if that organization that they said that they came from is really existing or so-called legal. Otherwise, if it is a legal one, if it is a real organization, they don't usually use the manner or the method of going to the jeepney, asking for this, giving little a piece of envelope. So meaning to say, this group who are actually going to the jeepneys and giving commuters a piece of envelope, hindi ito totoo sa kanilang sinasabing merong kapupuntahan yung kanilang hinihingi o sinusulisit. But if we really want to give, we give it to the people who are in need directly. Agad tayong tumutugon sa mga bagay na nangangailangan ng ating tulong. Hindi na nga mayayari sa ating mga Pilipino ang maging mapagbigay sa kabila ng hirap ng buhay. Ngunit, mas masarap isipin kung ang ating ibinibigay ay napupunta at napapakinabangan ng mga taong tunay na nangangailangan.